Pagkatapos nga ng fireworks display ay nagsiuwian na rin ng mga tao. At dahil nga marami ang mga nanood ay halos hindi na kami makagalaw. Ang malala pa mga sis ay halo-halo na ang amoy ng mga tao. Yung iba kasi ay umaga pa lang nag-aabang na doon para makakuha ng magandang pwesto. So ito na nga, hindi ko alam na wala palang biyahe ang mga bus dahil sinarado ng mga pulis ang mga kalsada. Kaya wala akong choice kundi maglakad. Open naman ang mga train stations pero umaapaw ang mga pasahero. So sa part na to ay hindi na kami masyadong nakakagalaw dahil sobrang dami ng tao sa unahan namin. Halos hindi nga kami makahakbang dahil nasiksikan ang mga tao at mabuti na lang ay hindi sila nagtutulakan. Nasa 450,000 katao nga pala ang mga nanood dito sa fireworks display na to. At yung mga nakatayo dyan sa gitna, sila yung mga pulis na naka-assign dito. So yung naging sitwasyon ko dito ay para akong nag-alay lakad mula Ortigas hanggang Antipolo. Sa banda man dito ay medyo maluwag na and nakahinga na ako ng maayos kasi hindi nasiksikan ng mga tao. May mga kasabay nga pala akong mga kababayan ko din dito kanina pero nauna silang umalis kasi meron silang ibang mga kasama. So sa likod ko nga pala ay marami pang mga tao na nakasunod sa amin and yung iba ay hindi pa din nakaalis doon sa pinaka-front ng Chimshatsugi. Dito naman banda ay panay na yung punas ko sa mukha ko kasi sobrang pawis na yung katawan ko and mainit kasi nung time na to. And alam niyo ba na nawalan din ako ng internet nung time na to? Hindi ko lang alam kung ako lang ang nawalan or dahil din siguro kasi marami ang gumamit ng internet nung time na to. Kaya medyo siguro nagka-problema. Hindi ko lang sure. Nasa 15 minutes na nga yung nilalakad ko and pakanta-kanta na lang ako. Pero sa totoo lang is pagod na din ako. Ikaw ba naman tumayo ng 4 na oras nung hindi mapapagod? Pero ayos lang dahil meron na naman akong idadagdag sa experience ko at memories ko dito sa Hong Kong. Si Papa nga pala ang dahilan kung bakit ako gumagala ngayon. Kasi dati nung bata kami, lagi niyang kinukwento ang mga naranasan niya nung kabataan niya. Kaya gusto ko rin na balang araw meron din akong maikukwento sa magiging anak ko. So habang naglalakad ako ay naghahanap din ako ng pwede kong mabilhan ng pagkain. Biskwit at juice lang kasi ang baon ko. Wala din akong tubig. Akala ko kasi ay makakabili pa ako bago mag-umpisa ang fireworks. Hindi kasi ako makaalis sa pwesto ko, baka kasi maagaw ng iba. Lagi pa naman akong inaagawan. Charot. Nagpaalam nga din pala ako sa mga amo ko na late akong makakauwi para hindi na din sila maghanap sa akin. Sa 4 years ko kasi dito, ito yung pinakaunang uuwi ako ng late sa bahay. So pagdating ko nga sa bahay ay hindi na ako nagpunas or naligo kasi baka mapasma yung katawan ko mga sis. Kaya nagpahid na lang ako ng Efficacent para hindi sumakit yung paa ko sa umaga. So guys, nandito na nga pala ako sa bahay and magpapahinga na sana ako. Kaso nakalimutan kong i-close yung vlog. Dumating ako dito kanina 10:40 na ng gabi and ngayon is 11:30 na. Kaya magpapahinga na ako. Gagawin ko pa sana yung report na pinasa ng kapatid ko kaso hindi na kaya ng powers ko guys. Antok na ako and sobrang sakit ng katawan ko. Parang binugbog. So tatapusin ko na yung video. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoy. Please subscribe and I hope to see you on my next video. Bye guys. Stay safe everyone.